Kami ang kabataang may kwento ng pananampalataya at pagtugon. Pagmamahal at paglilingkod. Ako po si Kuya Michael At ako si Ate Ali. at ito ang Servant ni God Podcast. Ayan, Kuya Michael. So, sa ilang taon mo dito sa ministry, sa PYM, ano yung mga memorable experiences mo? Or yung tinatawag ng Gen Z na core memories? Dito pala sa episode 5 ay puro core memories pag-uusapan natin. So, ang alam ko lang, actually ngayon ko lang narinig yan. Na ngayon yung core memories na yan. Joke lang. Pero sobrang dami kong experiences na talagang naipon. Siguro ang isa na doon ay, uunahin ko na yung sa serve. Yung serve natin every 3:30 p.m. Mass. Dahil, pero yung isi-share ko ay yung una-una pa. Yung parang before pandemic or yung mga unang, mga bago-bago. Mga year ano yan? Di ko, basta yung mga bago-bago pa lang ako. Yan, yung mga bago-bago pa lang. Kasi yung una ay dati siksikan sa pews. Siksikan sa pews yung mga magsaserve ng collectors. Tapos, sobrang init sa loob ng katedral. Kasi yung ilaw, kulay yellow, yan. Tapos, ako'y pawisin. So, pinagpapawisan, tapos pagpapawisan din yung ganito ko. Nahihiya ko sa katabi ko kasi siksikan talaga. Dugyot ira. Oo, so yun na isang hindi makakalimutan. Pero walang kaso yung mga ganun sa PYM. So, isa siya sa mga core memories na hindi ko makakalimutan. Mga nasa ilalim na siya. Nasa baul. Oo, ikaw, anong memories? Ako parang ang ano agad. Sa akin yung core memory naman na tuwing may event tayo, di ba meron tayong name tag, ID, yan. Kinokollect natin yan. Tapos padamihan na ng mga na-attendant. Tapos may mga event na, nung mga bago-bago din. May mga event na, wala ako name tag noon, ganun. Parang ang laking big deal sa atin ang laking big deal. Ang big deal sa atin nung name tag ng isang event na ina-attenda natin. Kasi parang yun yung isa sa memory na itinetreasure na naging kasali ka sa ganong event. Ayun. Grabe yung feeling before na ikaw ay puro participant, like a participant. So ikaw ay nag-aalab yung puso mo mag-ipon ng name tags. Pero nung dumadating na parang transition ng life dito sa youth na nag-grow, part from participant sa isang leader, yung hindi na siya ganun sa akin. Yung parang yung name tag ng kumari nakakalimutan ko ng itabi. Pero may pine-prepare din naman for me na name tag. Pero nakakalimutan ko na siyang itabi. Pero nakatago siya lahat. Siguro part yun ng kapag super busy ka, tas ay part ka ng facilitator. Tapos, kasi sa mga participants, nakasuot yung name tag nila, tapos nakaupo lang sila, naglalaro lang sila. Sa ating mga fasi ng event, kung saan tayo napapadpad, hindi na natin nakalalaman asan na yung mga name tag. Pero hanggang ngayon naman, at ang gaganda ng mga layout ng name tag natin. Yes, maraming salamat sa mga nag-layout. Nag-layout sa atin. Sobrang laking part din talaga ng name tag. Oo. Ikaw, ano pa? Madami yan for sure. Oo, may isa pa. Ang gusto kong isunod ay yung dun sa ating event na gininto ang pagninilay. Na yun ay nagkaroon ng gininto ang pagninilay dahil nagsa-celebrate ng gininto ang pagdiriwang ng ating archdiocese. So, yun, happy anniversary sa ating archdiocese. 50th anniversary. So yun, yung gininto ang pagninilay meron dito. Ang isi-share ko about doon ay yung procession ng Tizay Cross. Siguro sa mga end part na ng program ng pagninilay na yun. Yung procession ng Tizay Cross simula sa likod ng San Sebastian Hall papunta sa unahan. Grabe yung sobrang emotional ko nung mga oras na yun. Kasi feeling ko naglalakad si Lord. hindi naman siya yung nakakatawa naglalakad. Pero yung nakita kong papalapit si Lord na parang yung buhat-buhat yung Tizay Cross, tapos nakita kong papalapit siya na parang nakita ko na yung sa lahat ng pagod na naranasan ng mga panahon yun, parang pina-realize lang sa akin na parang ang Diyos ay buhay, ang lahat ng na-accomplish ng buwan na iyon ay dahil sa Diyos. At yun ay hindi dahil sa akin, hindi dahil sa ating lahat, kundi parang pinaalala talaga. Parang ginising na parang,
ako ang inyong pinaghuhugutan ng lakas, ako ang inyong lakas. Tapos grabe yung iyak, nakakapang baba. Yung parang humility habang nagpo-procession. Kaya very memorable sa akin yung DJ Cross ng ginito ang pagninilay. Siguro din, yung sa Tisay Cross na yun, nung ginilto ang pagninilay na yun, yung after ang dami nating preparation, ang daming event na nangyari kasi nga nagsiselebrate tayo ng 50 years ng Archdiocese. Tapos biglang mararamdaman mo na, hala, magpapahinga ako kasi magtitisay kami. Ganon. Tapos makikita mo nga, I get you, I understand. Ikaw, ano pang core memories mo? Siguro in relation sa Tisay Cross, sa akin naman yung Mission Cross. Ay! Wow! Mission Hindi mo Cross! kaya. Hindi ko matandaan kung anong year yung sa Mission Cross. 2019. 2019. Correct me if I'm wrong, Kuya Michael. You're wrong. Hindi ko alam pala. Di ba merong 3 Mission Cross Oo. na pinaghiwa-hiwalay? Oo. Tapos, pinadala sa kung saan-saang parish. Oo. Tapos, yung parish na mapapag-assign na ng Mission Cross na yun, siya yung naka-assign na magpadala ng Mission Cross sa iba-ibang community. Oo. Tapos, yung Mission Cross na yun, sa youth naka-assign. And then, nung nandito sa katedral, dala-dala yung Mission Cross, pupunta sa iba-ibang community. Mostly school. Diba? Napunta tayong school, Damamili Academy. Ang pinaka-natatandaan ko, yung sa Camellia. Oo. Tapos ang in-expect natin attend, mga youth. Oo. Kasi nga, para sa youth yung yung ganong event. Tapos dinadala natin yung Mission Cross para sa mga youth. Tapos ang dinadala natin doon, mga oldies. Hindi naman super old, pero yung hindi sila youth. Oo. Na yung yung mga tita. Yung mga tita. Tapos doon kami na immerse sa ganong kind of sharing. Kasi kapag nag-share tayo, ang nasa point of view ng mga youth, ng mga kabataan, kung ano yung naiisip nila. Pero nung nakinig kami ng sharing ng mga tita natin, grabe, ang lalim ng mga tao. Alam mo yun, parang it's a different kind of experience. Ay, ang arte. Yun, tapos yung buong ng Mission Cross nung simula opening hanggang closing ng event na yon, na naglalakad ang mga kabataan. Wala tayong mahilang sasakyan, pupunta tayo sa ganitong community, wala tayong mahilang sasakyan, naglalakad tayo, dala-dala yung Mission Cross. Grabe. Tumatawid sa mga overpass. Mission Cross. Pabalik dito, tapos inaabutan na ng ulan. Grabe talaga, grabe yung experience. Sobrang saya ko na binanggit mo yung pagdalaw ng Mission Cross sa Camellia. Kasi meron akong experience doon na nung araw na yun mismo, gusto kong sumama, ako'y aalis. Siyempre yung pagdalaw ng Mission Cross, araw-araw siya. From Monday to Saturday, dire-diretso yun, iba-ibang community pinupuntahan. Siguro araw-araw na pag-alis, nung dadalhin sa Camellia, parang ayaw akong payagan ng aking mga magulang. Dahil, yun nga, araw-araw umaalis, wala nang tigil sa bahay. Yan. So, hindi nila magets din yung ginagawa sa simbahan kasi sobrang haba na explanation paano may papaliwanag yun. Tapos, umalis akong masama ang loob, nasasaktan, at alam kong iniwan ko din silang masama din ang loob. So, dumating sa Camellia, ang naabutan ay mga couples or mga may kaedadan na, mga ganun. So, ewan ko kung talagang plano ng Diyos, pero yung dahilan ng pagpunta ko doon ay baka yun nga, na makausap yung mga kaedadan din siguro ng magulang ko. Na nasama ko sa sharing yung nararamdaman ko nung araw na yun. Kung paano yung ginagawa ng kabataan, na ba hindi maintindihan ng mga magulang yung mga ganito. Gusto yung nararamdaman ko yung sakit, sa kanila ko sinabi. Yung parang, syempre, magulang sila, so nilabas ko yung sarili ko sa kanila na parang sila yung magulang ko. Yung parang ganun. Kaya I'm very thankful na nabanggit ninyo sa Mission Cross ng Camellia. Yun. Add ko na din
yung pagdalaw ng Mission Cross sa Sarnelli. Kasi Oo nga. grabe yung revelation ng Mission Cross sa nung experience ng Mission Cross. Ano ba yung Sarnelli? Yung Sarnelli ay para siyang hindi ko sure kung orphanage. Hindi ko sure kung orphanage siya. Pero for all boys lang yun nandun. Mga bata. Tapos, nung pagdating namin doon, yung mga bata, parang takot sila sa tao. Tapos, hindi sila lumalapit sa amin. So, walang interaction na nagaganap. So, hanggang sa nag-talk. And then, pagdating ng veneration, nag-venerate yung mga bata. Saka lang sila, may mga umiyak. And then, saka lang sila lumapit sa amin. Saka lang lumambot siguro yung puso nila. Grabe yung revelation ng Mission Cross. So parang doon natin napatunayan na ang krus ay buhay, ang Diyos ay buhay, na lagi nating dadalhin ang krus sa ating buhay. Grabe yung impact ng Mission Cross sa buhay ng mga taong nadatna natin, sa buhay ng mga pinagdala natin, at sa buhay ng mga nagdala dun sa mga nadatna nating community. Grabe talaga. Hindi ko ma-explain ng maayos. Oo. Hindi natin makakalimutan ang Mission Cross. At bukod sa Mission Cross, isa pang core memories ko siguro ay yung mga sharings natin dito sa youth. Kasama yung ating mga kabataan every Sunday or pag napapunta dito, nakikita, nagkukwentuhan, masaya, malungkot na sharings, lahat yon core memories. Tapos syempre idagdag ko na din, pag may mga nakakausap na mga pare or yung mga religious person, yun, isang siguro na i-share ko ay yung sinabi ni pari na siya ngayon, si Father Carlo. Hello po. Sana nanood si Father. Kaya hello po. Yan. So, hindi ko makakalimutan sinabi ni Father. Ang tinanong ko kasi noon, paano kapag sabi ko sa kanya, paano po pag napapagod na kayong gawin yung gusto nyong gawin sa buhay? Kumari, passion yung mag-serve sa simbahan, passion yung ganyan. Paano pag hindi nyo na pagod na kayo, hindi nyo na maramdaman na gusto nyo yung ginagawa nyo, parang hindi na kayo masaya. Tapos sabi niya na parang, ang sinabi niya sa akin ay parang, kapag hindi mo na nararamdaman yung saya, yung galak sa ginagawa mo, pero ginagawa mo kung ano yung tama, nagmamahal ka pa din. Na parang, hindi mo kailangan maramdaman yung saya, or kung anumang extreme emotions. Pero as long as ginagawa mo yung tama, nagmamahal ka pa din. At nandun pa din yung pagmamahal. So, hindi nawawala yung pagmamahal. So, yun yung isa sa hindi ko makakalimutan. At saka yung kanyang parang mantra nung kanyang ordination, yung Omnia in Bonum, yung parang lagi may goodness sa lahat ng nangyayari. Kahit ano pa yan. Naisip ko lang dun sa sinabi ni Father Carlo, yung sinabi mo na hindi, ano nga sinabi mo? Yung nandun pa rin ang pagmamahal. Yung nandun pa rin ang pagmamahal. Yung parang, hindi, kasi sa pagtagal mo dito sa ministry, hindi ka palaging masaya. Especially kapag, kunwari, personal experience, hindi na siya ganun yung kilig ba, hindi siya ganun na parang every day as time goes by, ganun yung mararamdaman mo. Pero yun nga, patuloy ka pa rin nandito, patuloy pa rin tayo nagsaserve. Siguro dahil part din yun ng pinipili natin. Pinipili natin na palaging nandito. Kasi yun yung way natin ng pagmamahal, ang pagpili sa ginagawa natin. Tsaka hindi porket hindi mo nararamdaman yung saya, hindi ka na masaya. So, laging may malalim na dahilan kung bakit yan ang nararamdaman mo, kung bakit nandiyan ka sa sitwasyon na yan. So, huwag kang susuko. So, move forward ka lang na move forward. At magpatuloy. At syempre, yung sharings kay Kuya Louie. So, yun. Mga mahahabang sharings ni Kuya Louie. Yun yung mga isa pa sa akin. May core memory ka pa bang Syempre meron pa. Dami yan. Ano yan? Kung sa'yo, yung mga experiences kasama yung mga
mga members natin ng PYM. Sa akin naman, naisip ko din yung yung experiences natin kasama yung ibang youth ng ibang parish na grabe yung yung mga gathering. Oo. Lalo na yung youth festival. Oo. Dito sa may plaza, merong yung nag-worship tayo, Oo. nakinig tayo ng mga talk ng mga ng mga experience na Umiyak nun si Ate Ella. bakit mo naman binuking si Ate? Ayun, pero for sure, maraming umiyak. Oo. At sa bawat event, marami ang umiiyak sa kapag nararamdaman mo ang pagmamahal ni Lord talaga. Grabe, talagang mapapaiyak ka na lang. And then yung sa youth festival nga, ang dami nating experiences kasama yung ibang youth. Oo. Tapos parang nandyan tayo sa San Lorenzo, ang daming ginagawa. May mga nagtutupi ng panyo, pamigay, may mga nagpa-practice ng animation, merong sa pagkain, ganyan. Tapos alam mo yung pagtutulungan ng mga youth sa isang event. Pero syempre matututo din tayo kasi hindi sa bawat event hindi siya smooth sailing. Ang dami ng mga problems na na-encounter natin kapag meron tayong event. At doon tayo nahuhubog para maging, maayos na servant ni God. Tama. Tama ka dyan. Pero isa pa, kung may sasabihin pa ako or may share pa akong core memories, ay yung Taal Volcano Relief Operation. Wow! Nasa isip ko din yan. Yung Taal Volcano kasi sobrang haba ng panahon na ginugol natin to sa relief operation ng Taal. Ayun. So, Nag-start ng January. 12. So, yung mga ganun. January 12, pumutok yung volcan. Oo. Tapos kasi hindi kwento mo pala yan, go. Pero yun, ang dami kasi natin doon, tsaka sobrang parang enjoy, hindi mo nararamdaman yung pagod kasi masaya kayo sa ginagawa nyo. Tsaka bago. Biglaan din kasi yung relief operation na yun. Tapos, kung may share ako doon or may share ako about Taal Volcano Relief Operation ay yung encounter siguro sa mga evacuees. Siguro kasi doon nahasa or doon na-challenge yung ako mismo kung paano yung patience, yung humility, yung paano mo i-save yung energy, basta kung ano-ano pa na character traits. At is a napakalaking part ni Kuya Louie kasi si Kuya Louie ang isa din na nag-top sa atin doon sa relief operation na yun. At pag nakikita ko siya na kinakausap yung mga evacuees, parang sabi ko, paano niya nakakayang kausapin yung ganito, na parang, ganito yung intention, ganyan-ganyan. So, sobrang challenging siya. At saka, ayun, ang napulot ko ay yung humility at saka yung patience. Nung sinabi mo yung Taal Volcano Eruption Volunteerism, nasa isip ko din yun. Actually, next ko yun sa lista. May mga lista kasi ako ng core members. Next ko yun, tapos sinabi mo. Prepared ka. I came prepared. Hello. Yung sa kwento ko naman ng Taal Volcano Eruption, kasi ako, hindi, yung sa part ko, or yung role ko doon, hindi ako masyadong involved sa pakikipag-usap sa mga evacuees. Kasi ako yung nasa back office. Ako yung nag-encode ng lahat ng mga donations. Ako gumagawa ng report kasi katulong si Kuya Ken. Ayan. So parang, tapos kung natatawa ako kasi feeling ko na-challenge ako, nasubok ako doon kasi kailangan tally yung inventory at saka yung record natin na wala mo nang ilalabas na goods kasi hindi pa tayo kompleto hindi pa tayo tapos sa pagbibilang, inaabot na ng gabi sa pagbibilang. Tapos yung parang hindi kasi parang doon ko naisip na you can really help in your own way. Na ako nga hindi ako masyadong involved hindi ako masyadong naging involved sa mga evacuees, pero nakatulong ako sa part ng pag-organize ng mga relief goods, especially sa pagpapack din. At saka ang dami nating nakasalamuhang mga kabataan din na tumulong din sa pag-relief goods. So yun, napakaganda experience at ang tagal nun. Kasi parang January until March before magkaroon ng COVID-19.
Di ba? Oo. Parang nag-start yun ng January, tapos kaya lang tayo nag-stop kasi nagkaroon nga ng COVID and kailangang tumigil sa bahay ng mga tao. Pero ayun, ang daming Napangiti ako nung kinakwento mo yung relief operation kasi naalala ko bigla na nung panahon ng relief operation din pala, dito ko sinelebrate yung birthday ko. Relief operation din happy yun. birthday. Hindi, nung ano pa yun? Nung ano pa yun? Tapos sabi ko sa amin, maghahanda na lang ako dito kasi may mga volunteers din na youth, kanya, nandito din si Kuya Louie. Tapos tanda ko nun, kinantahan ako ng mga evacuees. Nag-e-encode ako ng mga information nila, tapos sinimulan ni Kuya Louie, tapos kinakantahan nila ako, may video nun. Sobrang memorable. Tapos yun, nagpapansit ako at ice cream dyan. Ay, saya-saya. Happy birthday. Happy birthday to me. Happy birthday. Sabi na birthday mo, happy birthday. Ano pa? Susunod kong core memory ay yung sa apostolate. Siguro hindi ko sure. Hindi pa, iba pa yun. Apostol yun. Nakakahiya ako. Oh my God. Okay lang. Malapit naman. Nandun na din. Pero yung siguro first apostolate ko sa Isla Verde. Okay. Oo. Shout out ko na din yung amazing scene ko ni na mga Ate Ian, yan, na mga Kuya Vince. So sinama nila ako dun sa planning ng apostolate dun sa Isla Verde. So first time ko lang din sila na-meet noon through Google Meet or Zoom nagmi-meeting doon. Tapos doon na siguro nag-start, nagtatanong ako nung bakit ako kasama. Yan. First apostolate sa Isla Verde, tapos ang sabi sa akin, takot ako sa lumayo, na parang, kung sa Lipa, dito lang sa Lipa. Takot akong lumayo ng iba-ibang. Lalo yun, tatawid ng tatawid dagat. pa lang. Tsaka pili ko hindi ako papayagan ng mama. Sabi sa Salamat akin, po, tita, sa pagpayag kay Michael. salamat po. Doon nag-start yung journey ko talaga ng malalayo. Yan. Tapos, ang sabi ni Ate Ian sa akin noon ay, huwag ako matakot na fly your wings. So, like kong bit-bit yun. Like, kaya every time na may dadating na opportunity, like kung sabihin, okay, fly your wings. Kung ano mangyari, go. Fly your wings. Hanggang ngayon. I'm flying! Wow, hindi na. Ikaw, ano pa ang mo? Uy, mga to. Yung isa ko pa, recently lang to. Yung local celebration ng World Youth Day. Ay! Yung para sa mga hindi nakakaalam. Pero for sure, alam nyo to kasi ang napakalaking gathering nito. Nagkaroon ng World Youth Day 2023 sa Lisbon, Portugal. And then, meron tayong mga delegates na pinadala sa Portugal. And then, yung mga delegates na yun, nag-organize sila ng event. And then, binaba nila dito sa Archdiocese ng Lipa. And ginanap yun sa Taal, sa Our Lady of Kaysasay. And then, basta ginawa namin yung kung anong... Sa Taal. Bakit? Sa Taal, sa school ng Our Lady of Kaysasay. Baka lang mo confuse sila. Sorry. Sa Taal, ang St. Martin ng Tours, katabi nun ay yung school ng Our Lady of Kaysasay. Tapos maraming salamat. Ang sayo naman natin. Pinaka-memorable dun sa local celebration ng World Youth Day, yung naglakad tayo ng 7 kilometers. Yung pilgrim walk. Tapos parang pagod na pagod kami. Nireklamo na kami ng reklamo, ganyan. Tapos before pala mag-start yung pilgrim walk, kasi naglakad kami mula Taal Basilica hanggang sa San Nicolas. San San Rafael. San Nicolas na simbahan. Ay, San Isidro. San Isidro. sa San Nicolas, Batangas. Simbahan ng San Nicolas, Batangas. Anong parish yun? Hindi ako. San Luis! San Luis, Batangas. Ulit. So, Nagpilgrim walk tayo. Parish. Parish. San Isidro Labrador Parish. Sa San Nicolas. San Luis, Batangas. Kasama ba talaga ako doon? Okay, gina. Okay, so, yung pilgrim walk, nag-start siya simula sa Taal Basilica of St. Martin de Tours. Tapos naglakad kami hanggang sa San Luis, Batangas, sa San Isidro Labrador Parish. And yun ay 7 kilometers. Tapos
grabe, before kami mag-start, sinabi namin na bibilangin namin kung ilang beses kami magre-reklamo sa paglalakad na to. Kasi napakahaba niya. Tapos ano siya, umaahon, lumulusong. Tapos yung yung mga nag-assist sa amin, nagsasabi sila ng 3 ahon pa. 3, pagod na kami. Pero alam mo yun, nung dun sa Pilgrim Walk na yun, dun ko na-witness kung paano magbayanihan ang mga youth. Kasi nakita ko, meron kasi tayong mga flag na winawagayway. Yung ginawa nila dun sa mga pole, sinabit yung mga bag ng mga tao. Kasi dun sa Pilgrim Walk na yun, dala-dala mo lahat ng bagahe mo, ng nagagamitin mo, wala kang iiwanan sa panggagalingan mo, dala-dala mo siya hanggang sa susunod mong pupuntahan. And then, syempre, ang daming bit-bit kasi overnight yon. May mga damit, merong mga tulugan, mga sleeping bag, ganyan. Meron pa akong nakitang nagbobomba ng air mattress. Oo. Meron nga. Meron. Ayun, sobrang bigat ng mga bit-bitin. So, ang ginawa ng iba, yung mga lalaki, nilagay nila sa pole yung mga bag. Tapos, bayanihan sila. Dala-dala nila sa balikat. Tapos grabe yung pagtutulungan ng mga tao. Tapos ang daming mga hindi kinakaya, yung init, yung pagod. Maya umaano yung mga ambulance. Tapos grabe talaga. Tapos kung mo siya, ang dami na ng reklamo natin kasi 7 kilometers yung nilakad natin. Pero yung totoo, dun sa World Youth Day, ilan nilakad nila? 12 kilometers? 14 kilometers. Sa mga participants po, kung mali kami, paki-correct na lang. Pero ang alam ko, basta napakahaba nun and mainit, tas dala-dala daw nila yung mga food packs. Sa amin, onti lang kasi overnight lang yung namin. Pero grabe talaga yung experience ng local celebration. Tapos, tanda ko dito sa Pilgrim Walk, kumakanta tayo or may mga chants tayong sinasabi para mas ma-enjoy natin yung paglalakad. So, talagang memorable. Memorable din yung paglakad na yun sa ating local World Youth Day. At ang dami natin pagkain kasi may pinahabol din si Monsi. Salamat po, Monsi. Salamat po. Salamat po, ayan. So, para naman sa last core memory ko na i-share para sa inyo ay yung nangyari din last year na sinabi ni Ali kanina no, sinabi kong apostolate. Apostol. Ako po ay nakuhang isa sa mga apostol nung Holy Week, si Saint John the Beloved. So, doon na din nag-start yung mga questioning, or nagpatuloy lagi naman ako nagko-question na parang sinasabi ko na, bakit ako? Bakit po ako? Yeah. So, laging may ganon. So, very memorable siya sa akin kasi hindi madali. Sacrifice din yung Holy Week na yun. Kasi kailangan mong formation kasi yung yung buong Holy Week. Lahat ng activities sa mga apostoles. Ang hindi ko makakalimutan doon ay yung siguro washing of the feet. Kasi naiiyak ako noon talaga. Pero pinipigilan ko lang umiyak. Kasi sa lahat ng mga apostoles, ako yung pinakabata. Tapos, nung malapit na sa akin, naiiyak ako, pero ayokong umiyak kasi, yun? Skandalo. Hindi naman skandalo, pero agaw atensyon. Kaya pinigilan kong umiyak na ganyan na lang talaga ako. Okay. Pero sobrang ako ay nanliliit. Yan, sobrang hindi ko deserve. Yan. Pero yun, kaya tinatanong ko yung sarili ko kung bakit po ako. Pero laging nananatili yung sagot na dahil gusto at mahal kita. Yun. So, yun yung isa sa mga gusto kong i-share din sa inyo. Ay, habang nararamdaman mo na nanliliit ka, habang pinapanood namin yung washing of the feet, para kaming mga proud mom dun sa gilid. Hinugasan yung paa ni Michael. Proud naman. Ganun yung nararamdaman namin. Hindi ko po kasi hinuhugasan yung paa ko. Joke lang. Yeah. So, ang dami natin na pag-share na core memories at sobrang dami pa. Sobrang dami pang core memories na dapat natin or pwede natin i-share sa kanila. Pero ngayon, Ate Ali, kung may one word na takeaways ka dito sa ating core memories na to, ano yun? Hala, wait lang. One word? Oh my God. Pwedeng 3, ngayon lang. Sige, okay lang. Ikaw na yan eh. 3 ang naisip ko. Come and see. Ang ganda naman nun. Ang ganda naman ng come and see. Okay. 3 words din ako. Sige. Words din ako. Kung may 3 words ako sa takeaway sa ating core memories, yun ay, thy will be done. Thy will be done. Kasi lahat na
For you. Ay, 4 pala yun. Salamat sa pagbibilang ha. Salamat. Dahil will be done dahil lahat naman ng nangyayari ay will ng Diyos. Kaya marami pang mga memories na iti-treasure tayo dito sa youth ministry. Ayan, so ang dami nating napagkwentuhan na core memories natin sa PYM and sana na-inspire yung mga nakikinig at nanonood sa atin. And if you want to experience this kind of experiences na aming na-share, Yes, dito sa ating parokya, sa parokya ni San Sebastian, dito sa Cathedral. Kung gusto nyong ma-experience din ang aming kwentong Servant ni God, our doors, the Parish Youth Ministry of San Sebastian, are very open for you and be part of our spiritual family. at kung meron kayong mga kwento or gustong i-share na experiences of being a youth servant ni Lord, you can comment here sa comment section and inspire our fellow kabataan. You can stream this Servant ni God podcast sa ating YouTube channel, PYM San Sebastian Cathedral, and sa ating Spotify account, Servant ni God Podcast. While streaming and while watching Servant ni God podcast and other videos ng Parish Youth Ministry sa San Sebastian Cathedral, help us to reach more youths, to plug and to like and subscribe on our YouTube channel. And that concludes our podcast. Ako nga po pala si Kuya Michael. At ako si Ate Ali. At ito, ang Servant ni God Podcast.